Ka-goat farming. Talakayin natin ang tungkol sa kambing sa video na to, at ang comment at tanong ay nanggaling kay Bernard Garcia. Pinadala niya sa isa sa mga video natin sa YouTube channel ni Alpha Adventure Farms. Ito ang kanyang tanong. Hello po idol, ano po kaya ang gamot sa nangangati na kambing? Halos nalalagas na po ang balahibo, sana po masagot. Common yan, no, sa mga kambing, lalo na kung medyo hindi tayo stricto sa kalidad ng biosecurity. Pag sinabing biosecurity, yung kalinisan, hindi lang tungkol sa kalinisan yan, kundi pati na rin doon sa pagkokontrol, doon sa presence ng mga ibang hayop na maaaring sila ang tagapagdala or nagdala ng external parasite sa ating herd, sa ating mga kambing. Isang halimbawa dyan ay yung mga aso, pusa, kalapati, mga ibon or mga manok, no? Baka yung kuto nila ng mga manok o yung garapata ng mga aso pwedeng lumipat kasi sa mga kambing natin, lalo na kung nakakadikita nila, kung kasalamuhan nila, at lalo tigit kung yung area ng mga manukan natin nandun din ang mga kambing natin, as in literal na they can rub elbows kumbaga with the chickens, kaya yung mga aso, no? Kaya dito sa Alpha Adventure Farms, nakapartition. Kung sa background ko, may mga for consumption namin ng mga native chickens dito. Sa harapan ko, kalapati, banda doon, kulungan ng aso, banda dito, elevated goat house. Dito sa baba dito, mga ducks, doon sa area doon, ducks din doon. May partition. Hindi siya chapsuy na sama-sama kayo dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ganon, no? Kung palalabasin ko man yung aso, dapat walang pakalat-kalat na hayop dito, no? Ganun ang ginagawa ko. And then on a weekly basis, nagde-disinfect sa paligid, lupa sa loob ng farm, pati bakuran, taas baba ng goat house, ng mga kulungan. And then everyday sinasabon, dinidisinfect yung kanilang mga feeders, drinkers, ng lahat ng hayop dito. Regular, no? Biosecurity. At dun sa mga breeder farms namin, hindi kami nagpapapasok ng mga bisita. Kaya dito sa area kinatatayuan ko, ito lang ang pick up zone. Dito lang pwedeng pumunta ang mga customer na may pick upin at mga kliyenteng kukonsulta sa akin. Hindi pwedeng mag sightseeing dun sa mga breeder farms, no? Hindi, dito lang po pwede, no? Okay, nabasa ko na ba yung tanong? Ayun, nangangati nga, no? So Bernard, kung ako nasa kalagayan mo, anong gagawin ko? So ito, nasa treatment mode tayo, hindi na prevention. Ito kasi yan na, nangangati na yung kambing mo, medyo naglalagas na kami yung mga balahibo. So ito gagawin ko, papaliguan ko yan ang kambing. Pero bago ako magpaligo ng kambing, i-check ko muna sa cellphone ko using the weather app kung ano ang weather forecast sa araw na balak kong paliguan ang aking kambing. Bakit naman? Kasi kung sa umaga lang tirik ang araw, bandang hapon alas 12 onwards, maulan na, mataas ang chance of rain, hindi ko na itutuloy kasi baka mamaya abutan ng ulan at hindi mag-dry up agad ang balahibo, katawan ng pinaliguan kong kambing. Mauobliga pa ako na gumamit ng dryer, no? dagdag labor, no? Paano kung hindi lang isa pinaliguan ko? Yun ang sinasabi ko, no? Kailangan check ang weather forecast. At kung maganda naman ang weather forecast, below 50% of chances of rain, itutuloy ko sa araw na plinano ko ang pagpapaligo. Dapat tapos ko ng paliguan ang mga dapat kong paliguang kambing bago pa mag alas 12 ng tanghali para merong sapat na oras sa pagpapa-air dry ng mga pinaliguan kong kambing. Now, sa pagpapaligo, 2 timba ang gagamitin ko. Unang timba, purong tubig lang na may dishwashing liquid. Pangalawang timba, washout shampoo na inihalo sa normal na tubig. Okay, yung washout shampoo pwedeng gamitin yung pang poultry animals, pang manok, pang kalapati, pang pabo, no? Nabibili sa Agrivet o kaya sa amin sa Alpha Adventure Farms. Pwede kayong bumili sa akin, free delivery na yon. Now, gaano karaming tubig sa isang sachet ng washout shampoo na ibebenta ko sa inyo? 2 litro kada isang sachet. So, doon sa unang timba muna na tubig na may dishwashing liquid, i-hose muna babasain muna natin ng tubig yung katawan ng kambing para sumipsip ang kanyang balahibo at mabilis mag-absorb ng tubig na may dishwashing liquid. Tapos lather gently, no? Mga 2 to 3 minutes. Pagkatapos nating
sabunin yung buong katawan ng ating kambing, ulo, tagiliran, likuran, tiyan, buntot, lahat, paa, kamay, no? Banlawan na siya, banlawang maigi hanggang sa wala nang bulang lumalabas sa kanyang katawan o sa balahibo niya. Pagkatapos, dun sa pangalawang timba, kuha ka ng tabo, kunin mo yung water na hinaluan ng dishwashing liquid, yun ang panghuling banlaw mo sa katawan niya. No? Panghuling banlaw yon. Tapos wag mo na siyang babanlawan ng tubig ulit. Hayaan mo lang, kung mabula, hayaan mo lang. No? Yun ang pangpatay natin sa mga mites. No? Sa mga garapata, kung may garapata siya. No? Sa mga kuto, kung may kuto siya. Okay? Pagkatapos ngayon, kung meron kang area dyan sa kambingan mo na medyo nasisinagan ng araw, pwede siya magbilad doon mo iposisyon ng mga pinaliguan mong kambing. No? Huwag mo silang ibibilad ng mahigit 1 oras. Hayaan mo lang na after 1 hour na nabilad sila, i-air dry na lang sila. No? Kung may elevated goat house ka, mas maganda. Kasi kung sa lupa yan, ang ugali kasi ng kambing, lalo kung hindi siya sanay na nakakalabas, nasa elevated goat house palagi. Pag ibinaba mo yan, nakakita ng buhangin at mainit ang tirik ang araw, ugali niyan magda-dust baiting yan. Magda-dust baiting ang kambing. So kakapaligo lang niya, mamasa-masa ang katawan niya, magda-dust baiting, baka mas madumi pa kaysa doon sa bago mo siya pinaliguan ng kalalabasan nun. No? So yun ang iwasan natin. No? So ngayon, pagkatapos ko siyang mapaliguan at mabanlawan ng tubig na may washout shampoo, ang next ngayon ay i-injectan ko siya ng ivermectin. Basahin ninyo yung administrative instructions sa vial ng ivermectin na gagamitin ninyo. Pwedeng injectable, pwedeng yung powder. No? May mga video na ako dyan sa YouTube channel tungkol sa paggamit ng ivermectin. Type nyo lang dun sa search box dyan sa YouTube channel ni Alpha Adventure Farms ang ivermectin. Make sure tama ang spelling. No? Ivermectin. Lalabas na yung mga video noon na nabanggit ang salitang ivermectin sa title. So panoorin nyo mga yon para alam nyo kung paano mag-inject nito. No? Subcutaneous kasi ang pag-i-inject ng ivermectin na injectable. Hindi po pwedeng intramuscular. No? So yun. Ano pa? And syempre kailangan mag-disinfect ka ng paligid. I am answering Bernard as if ako'y nasa position mo, ha. Magde-disinfect ako sa paligid dahil baka mamaya yung singit-singit ng kulungan nila may mga garapata na rin o kuto. No? Ang papaliguan ko hindi lang yung kambing na napansin kong naglalagas ang balahibo, no? Kundi lahat ng kambing ko kasi may chance na yung iba meron na rin, no? Baka hindi lang halata na naglalagas ang balahibo nila or baka hindi mo lang na check pa. So lahat sila papaliguan, no? Kung sobrang dami niyan, i-schedule mo. Kung kinakailangan magpatulong ko sa iba para matapos mo sa buong araw or 2 days, gawin mo yon, no? Para matapos. Huwag mong gagawing 2 weeks na hindi mo pa natatapos lahat kasi baka mamaya yung kuto ng mga panghuli lumipat naman doon sa mga nauna mong napaliguan, walang katapusang cycle ang gagawin mong pagpapaligo nun pagka ganun, no? Maganda tapusin mo kung hindi kaya ng 1 araw, 2 days. Tambakan ng tao na magtatrabaho, magpapaligo kung kinakailangan. Yung pag-i-inject naman mabilis lang yun, no? What will take time most of the time dito is yung pagpapaligo. Okay, and then huwag kakaligtaan yung biosecurity. Mag-observe ka, ano sa tingin mo dahil bakit nagkagarapata, nagkakuto dun sa mga kambing mo? Kahalubilo ba nila ang mga kalapati, mga manok ninyo, pabo, guinea fowl, rabbit, aso? Kahalubilo ba nila ang mga yan? Nahihiga lang ba sa lupa ang mga kambing pagkagabi? Hindi ba araw-araw nawawalisan kung hindi elevated ang kanilang tirahan? So obserbahan mo, ikaw ang makakasagot lang nun. At ikaw mismo marirealize mo rin nun, ito yung pinagmulan ng mga kuto dahil hindi ako nakakapaglinis sa araw-araw, busy ako sa trabaho. Ito yung dahilan, yung mga manok ko kasama ng mga kambing, nagka-transfer yung mga kuto. Gawin mo ng paraan nun, kasi pag di mo ginawa ng paraan yun, walang katapusan ng problemang mangyayari ngayon sa iyo as far as kuto is concerned, no? Lagi ka na lang napapagastos. Another, sa Alpha Adventure Farms, kahit walang kuto, monthly dinidilaw sa mga kambing, pinapaliguan kahit walang kuto, no? Mahalagang gawing routine iyon, no? Kasi yes, may gastos ang prevention, pero mas malaki ang gastos kapag nasa treatment mode ka na, no? Gaya ng sinasabi ko,
napagastos ka na nga doon sa treatment mode, eh wala pa minsan kasiguraduhan na mag-heal sa sakit, lalo kung medyo malalang sakit na ang tumama, no? Napagastos ka na nga pera, oras, tapos nawalan ka pa, namatayan ka pa ng ginastusan mong ginagamot mo, lalong mas masakit yon. So doon na tayo sa gastos ng prevention kaysa doon sa treatment na mode, no? Bernard, no? So yun ang gagawin ko kung ako nasa situation mo. So sa mga gustong malaman ang lahat ng programa ko sa pag-aalaga ng kambing, may option kayong mag-register sa module 1 and 2 ng aking goat farming seminar. Nandiyan sa link sa description ng video yung link. I-click na lang ninyo yun, nabasahin ng detalye, nandun na yung presyo at mga topics na i-discuss. Sa mga gustong bumili ng kambing kay Alpha Adventure Farms, nasa description ng video na to yung mga links din. So this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.